A blessed afternoon to you all. I am Gorong Isugilano Pingintana, your demonstrator for today. So today I'm gonna be discussing cooking lugaw arroz caldo. So before we proceed to that topic, we're gonna be going back to the past lesson that we tackled. So sino ba nakakalam ng past lesson na tinakal natin? Anyone? Yes, Mr. Maala. First aid. Yes, first aid. Ayun yung una nating tinakal before this cooking lugaw arroz caldo. So, ano nga bang first aid? Anyone? Yes, Mr. Lasim. Correct. Ang first aid ay ito ay binibigay sa mga unang palunas sa pasyente na may minor injuries or malayo sa ospital na nadisgrasya sa malayong lugar. So, for example, ako, first aid rescuer ako. Nasa incident area ako. So, nangangailangan ng tulong, ayun, mag-first aid ako doon kung ano man kaya kong gamutin. Pero kung hindi ko kayang sure gamutin, hindi ko siya gagalawin syempre. Ako masisisi doon if ever may mangyari. So, it's beyond of my capabilities. Gagawin ko lang ang meron akong capabilidad. So, correct. Good. Perfect, Mr. Lasim. Last one. Types of first aid. Before tayo proceed sa mismong topic natin. Anyone? Lang susumagot? Yes, Miss Valeros. CPR. So, ano nga ba acronym ng CPR? Ano ba? May nakakalam ba? Sige, ako na sasagot since alam ng tatas sa inyo. So, ang acronym ng CPR is Cardiopulmonary Resuscitation. So, kailan nga ba natin ginagawa ang CPR? Ginagawa natin ang CPR para ma-revive ang isang pasyente na huminto na ang tibok ng puso or wala ng buhay. So, for example, merong sa harap ko, wala ng tibok ang buhay. Ay, wala ng tibok buhay. Pardon me, sorry. So, meron sa harap ko, wala ng tibok ang puso. Ano na siya? Announced as dead. So, susubukan natin para sure lang. Cardiopulmonary resuscitation, ginagawa yung silibideb, pinipindot yon bala dito. Pinipindot siya. So, hindi siya basta pindot, pinepress siyang ganon. Ginagano siya, pinepress siya. Para, in the chance of, para mabalik yung buhay. So, malit yung chance but it's better to try than not. Diba? Sabi nga nila, be scared to not try. Be scared to not try. Diba? So, okay. Very good sa inyo na naalala nyo pa yung past lesson natin. Oh, so, let's proceed to the lesson. I believe you all have the quality na to proceed to our next lesson. So, thank you na nakikinig kayo. So, kahit pa paano. Nakakaantok tong topic ko. I know. Yes, sorry. So, bibilisan na natin. Papasadahan na natin to. So, ang mismong topic natin for today is cooking lugaw arroz caldo. So, di ba? First aid from lugaw arroz caldo. So, inisip mo, paglulutuan natin yung mga pasyente, di ba? Pwede naman, yes, masarap. Masarap kumain ng lugaw pag kagagaling mo sa paggaling sa sakit from injury or ano, di ba? So, before we proceed, cooking lugaw arroz caldo. Itetest ko ang knowledge ninyo. We're gonna have a game. So, naglagay ako dito ng game. It's called Guess It. Naglagay ako ng random ingredients, pero in that random ingredients, nandun yung tamang ingredients sa lugaw talaga. Lima. Naglagay ako 5. So, ang makakawala ng 5 ingredients doon ay magkakaroon ng bonus points sa recitation. Nakukuha nyo ba? So, kung ako sa inyo, sasagot ako dahil bonus points din yan. So, yes. Ayun lang. So, anyone, kung sumagot, magtaas ng kayo na kamay. Oh, yes. Una nagtaas, Mr. Mala. Garlic? Correct. So, ang garlic ay pangunahing aromatics or ingredients sa lugaw. So, pansahog siya. Ay yung unang nilalagay sa pasaw para lumasa ang lugaw. At may nutritional value ito sa karamihan na ingredients sa lugaw is nutritional value ay vitamins and minerals. Tandaan yan, okay? So, that's correct. Very good, Mr. Mala. You may sit down. So, anyone? Yes, Miss Maningas. Magkasunod pa talaga kayo ng jowa mo sumagot. Maghiwalay naman kayo kahit minsan. So, ano sagot mo? Vegetable oil. Correct again. Very good. So, ang vegetable oil, ginagamit natin siyang ingredient for lugaw again. So, ang iba ginagamit ng kahit anong oil lang, like canola oil, frying oil, and etc. Kung gusto naman natin ng more of healthy option na lugaw or caldo ingredient, vegetable oil ang best since mas magbe-benefit tayo ang katawan natin most of all sa ingredients na yon. Since nagpo-provide sila ng nutrients sa katawan natin na magbe-benefit sa atin for long-lasting life. So, yes, that's correct. Ilan na nasasagot? Black pepper, garlic,
Ay, so sorry. Black pepper. Ay, di. Pardon me, ano nasagot mo, Mr. Mala? Ayun ang nasagot mo? Nasagot ni Miss Chelsea, vegetable oil, and sorry, garlic. Yes, garlic. So, we have 3 more. So, masagot. Duga, black pepper, nasabi ko no. Sige, black pepper. That's correct. You can sit down, Mr. Lasim. So, black pepper. So, ang black pepper, also known as paminta. Yes, paminta. So, almost same lang siya ng garlic. Ginagamit siya sa pag-iisa ng aromatics. Di siya crushed pepper buong pepper siya. Yes, black pepper. Ginagamit siya. So, yun. Black pepper. Nutritional value niya is vitamins and minerals din. So, we have 3 down. 2 na lang. Sino pang makakasagot? Anyone? Sinong makakasagot? Alam, nagtatas na kamay Sige na. Bonus na sa station to. O sige, isang tawagan na lang tayo para makapag-proceed na kagad. 2 sagot dapat mahulaan nyo. So, anyone? Yes, may narinig ako nagsabi ng tamang sagot. Nagbubulong. Ba't di kayo magtaas na sa kamay? Yes. Ikaw, isa lang alam mo. Sige. Ano. Tayo. Green onion. That's correct. Yes. Ang green onion ay isa sa mga main components ng lugaw. Ito ay aromatics tulad ng bawang, paminta, at saka sibuyas. O, sinabi ko na yung last ingredients. Sibuyas. Ayun yung 5. Ano ulit yung 5? Vegetable oil, garlic, green onion, black pepper, sibuyas. So, ayun yung 5. Correct? Yes, that's correct. Malamang correct. So, then, let's proceed. So, I think okay naman yung knowledge sa lugaw. So, medyo di lang nakakain madalas kaya medyo di nyo alam. So, that's totally okay. Huwag kayong mangamba. So, let's proceed sa objectives natin. So, ang objectives ko para sa inyo is at the end of this session, you are expected na ma-define ang lugaw o arroz caldo in your own opinion without searching or using any third parties like device. So, madali lang yan. Self-opinion lang naman kung ano yung lugaw arroz caldo sa inyo, kung ano yung para sa inyo. So, second, enumerate the basic ingredients needed in cooking arroz caldo. So, ayun, dali kakaano na nga lang natin, no? Ingredients needed in cooking lugaw arroz caldo. Madali lang yan. So, you are expected to enumerate that at the end of this session. So, pangatlo, apply safety while cooking lugaw arroz caldo. So, kahit sabihin natin simple lang lutuin ng lugaw arroz caldo, kailangan natin mag-apply ng safety dito for unexpected events. Siyempre, di natin masasabi yan. So, mali mo, di ba? Things can occur at any time wala tayong alam. Maliwanag ba? Good. Pardon me, excuse me. Simula ko. So, last one, before we proceed, cook arroz caldo. So, syempre di mo mawala to. Magluluto tayo at the end, before matapos, magluluto tayo. Tatry natin kung mag-aabol tayo sa oras. Since, ang oras natin ay 1 hour and 30 minutes lamang. Medyo alangan sa pagluluto ng lugaw. Since kailangan ito pakuluan ng 1 hour and 30 minutes as well. So, depende tayo doon. Mag-aabol tayo. If ever di man kayanin ngayon, next meeting tayo. Pero sa tingin ko, kaya naman yan. Papasadaan naman natin. Okay? So, let's proceed. Lesson proper. So, lugaw or also known as arroz caldo. So, opinion nyo, ano to? Anyone? Yes, Mr. Camado. Correct. So, ang lugaw arroz caldo ay savory Filipino rice porridge comfort food. So, ito yung mga comfort food ng mga Pilipino. Dahil madali siya niluluto at talagang masarap naman siya. At lalong babagay ito sa mga panahon ng taglamig at tag-ulan ay sarap. So, kakagutom tag-ulan kasi ngayon. So, ito ay masarap kainin sa tag-ulan at malamig na panahon. So, yes, let's proceed. So, ano nga ba yung ingredients ng lugaw arroz caldo? Ayun na, sinabi natin kanina. Black pepper, garlic, vegetable oil. Optional to, kalamansi, ground pork. Then, ito, di optional, ginger. Kailangan itong ginger. Pangunahing itong ginger. Pero di ko siya nalagay sa game kanina. So, yes. So, let's proceed to the... anyways, so, hindi. Sa mga ingredients, meron tayong mga nutritional value. Nasabi ko natin ito kanina. Ang mga nutritional value ng ingredients ng lugaw is kadalasan mga vitamins and minerals. So,
nagbe-benefit tayo sa mga yon. So, make sure na po mga ingredients na healthy para mag-benefit tayo. Okay? So, let's proceed to the tools and equipment sa cooking lugaw or scaldo. So, mga basic na naman to. I'm sure meron kayo sa mga bahay nito. Kayang-kaya nyo magluto. So, ang problema lang sa pagluluto ng arroz caldo is very time consuming siya. So, make sure na wala kayong ginagawa na ibang bagay bago kayo magluto ng arroz caldo since bawal ito pabayaan at kailangan ng supervision nito habang niluluto. Okay? So, tools and equipment para sa pagluluto ng lugaw arroz caldo. Kitchen knives. Ngayon, pag-iwan ng mga ingredients, common sense na lang, kailangan talaga. Tablespoon. So, optional to. Tablespoon. Kung gusto nyo tansya lang, o kung perfectionist kayo, kung tipid kayo sa ingredients, kailangan nyo magtipid. Para sa inyo to. Tablespoon. Para makapagtipid kayo. So, chopping boards, yes. Di naman pwedeng maghihiwa ko tayo sa random surface, di ba? Eh, di makakakuha tayo sa akin yan. So, measuring cup. Eto, measuring cup. Pardon me, excuse me. Okay, going back. Saan tayo? So, measuring cup. Ito yung measuring cup. Ginagamit natin ang measuring cup sa pagsusukat ng liquid ingredients like, ano ba yung mga liquid ingredients natin? Ito, fish sauce, saka iba pa, tubig. Ayun, tubig palalagay sa arroz caldo. Hindi pwedeng magkulang, hindi pwedeng sumobra since magiging malabnaw o matutuyuan ng lugaw. Maliwanag pa. So, yun. Gas stove. So, gas stove, cooking pot, and cooking spoon. So, ang gas stove, common sense naman na yun. Kailangan natin ng apoy or heat source para makapagluto tayo. So, cooking pot. So, cooking pot, pwede namang pan, pero medyo alanganin since masabaw ang lugaw, kailangan natin ng malaking pot para magkasya yung sabaw nito and hindi ito mag-overflow. Maliwanag? Cooking spoon naman. So, ang cooking spoon, mas maganda kung gagamitin nyo wooden spoon since para hindi dumikit sa bakal na spoon, hindi dumikit sa spoon ang mga butil ng bigas. Kasi, ang kadalasan ay ginagamit metal spoon, di ba? So, ending nun, dumidikit ang mga butil ng bigas pag napapabayaan sa bakal. So, mahirap tanggalin yun pagdating sa washing process na ng mga gagamitan. Excuse me again. Pardon me. So, going back, saan tayo? So, addition sa mga ingredients natin. Side ingredients lang to, optional. Fish sauce. Ito pa pala mga iba. Sorry, naputol. Di ko na include. So, jasmine rice, chicken broth, yellow onion. So, kasama yun sa mga ingredients, okay? Sorry, di ko na include kanina. Nagkahalo-halo na tuloy. Wala yan. Tuloy-tuloy lang tayo. Since nagabol tayong oras. So, tandaan nyo naman na yan. So, let's proceed sa safety practices. Ang safety practices is store heavy items properly. Now, may mga mabigat tayong kagamitan sa pagluluto ng lugaw. Like, yung pot, mabigat yon. So, kailangan i-store natin siya properly. Hindi makakaabala sa pagluluto natin. So, second, use safety devices. Pardon na. Yeah, safety devices. Ito yung mga ginagamit sa mga paghahawak ng pot. Like, pag mainit na yung pot, di ka pa gagamit tayo ng parang basahan. Or, yes, para alalayan natin yung pagbubuhat ng pot para di tayo mapasok. So, pangatlo, turn pot handles inward. So, pot handles inward. Napaka-basic lang siya. Kailangan nating, di ba may handle? Ganyan ko yan. Ito yung handle. Imagine natin. Kailangan natin ipaloob para, syempre, imagine, andito yung pot. Tapos andito yung handle, malapit sa'yo. Gagalaw-galaw ka, di ba? Gagalaw-galaw sa kitchen. Kukuha ka ng mga ingredients, gagamitan, kailangan mo sa pagluluto. So, ano mangyayari doon pag nakaganon? Yes, mabubunggo. So, ending, mabubunggo siya, matatapon yung niluluto mo. Gusto mo ba mangyari yon? Siyempre, hindi. Kailangan mo. So, turn pot handles inward pag nagluluto ka. So avoid, sa pangapat, avoid overloading electrical outlets. So, avoid electrical overloading outlets. So, common sense. Huwag tayo mag-overload o magsasaksak ng sobra-sobrang saksakan sa outlets. So, ano nga ba yung possibility doon pag nagpasobra tayo ng saksak? Yes, sasabog o magkasunog. So, gusto mo ba yung mangyari? So, no. So, iwasan na lang natin na magsaksak ng sobra-sobra and gumamit lang ng katamtaman na pagsasaksak ng mga
electricity use. So, pang-5, secure loose rugs. So, mga basahan, secure loose rugs. So, may mga ibang kagamitan pinapatong sa rugs para matuyo, di ba? So, kailangan natin yon na make sure na masikip and nasa wastong pwesto siya. So, pag nagkamali tayo doon, may chance tayong pagkaitak natin, mahulog yung mga kasangkapan natin and mabasag. Tapos malay mo, mamahalin pa yung mga gamit nyo, di ba? So, ayaw natin yon. So, secure all of that. So, proceed. Pang-6, proper ventilation. So, napakasimple nito. Proper ventilation. Siyempre, kailangan natin proper ventilation para, kailangan natin ng proper ventilation para sumingaw ng maayos habang nagluluto tayo. Siyempre, pag nakulong yung amoy, ano mangyayari doon? Siyempre, masusuffocate tayo and mahirap huminga habang nagluluto. Resulting yung madidistract tayo and di natin masusubaybayan yung niluluto natin. So, yes, that's right. Maintain proper ventilation. 7, regular maintenance. So, maintenance, as the word it said, maintenance. So, kailangan natin ng maintenance mga ginagamit natin. Hindi pwede gamit lang ng gamit dahil masisira at masisira yan kahit anong ingat mo dyan pag walang maintenance. Is that correct? Yes. Number 8, child and pet safety. So, kung naka-dorm ka, mag-isa ka lang, that's good for you, walang istorbo. Kung ikaw na may nasa family house pa, kasama mga pamilya mo, make sure walang lalapit sa'yo na pet or child habang nagluluto ka since ang pagluluto, may mga instance talaga na may bata tayo or pet na malambing sa atin, na lumalapit-lapit sa atin. So, make sure lang habang nagluluto tayo, walang lalapit sa'yo yung child or pet since may risk na madamay sila, matalsikan sila, masasaktan sila. Especially, bata yan and pet mo. So, Sid. 9, mindful of sharp objects. Mindful of sharp objects. So, mindful of sharp objects, as the word it said, maging mindful tayo sa mga matutulis na bagay and store natin to sa safety na lugar. So, para hindi mahawakan ng bata or anything na kahit ikaw, para di mo matabig, pag natabig ka nun, hiwa. So, result, ma-hospital ka pa since makasugat ang matutulis na bagay, hindi sila makasugat. So, last one, avoid cross-contamination. So, common sense naman na to. Avoid cross-contamination, gumamit tayo ng kasangkapan na tig-isa lamang. Kunyari, kutsilyo na ginamit mo para dito, para doon lang yun. Kutsilyo para dito lang yun. Kutsilyo para doon lang yun. Walang lilipat-lipat since may chance na kapag magkaroon ng cross-contamination resulting of food poisoning or mas worse pa na sakit. Understand? So, let's proceed. Let's proceed sa procedure. Ito, nalalapit na tayo sa cooking natin demonstration. So, procedure natin. Magpapakita muna ako ng ito, papakita sa inyo muna yung procedure. Ayan ang procedure. So, sige, basahin nyo na lang Basahin nyo na procedure since medyo mahaba siya, di ko siya i-discuss. Ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo yung demonstration video ng aking pagluluto para matuto kayo and learn as much as you can. Yung mga tricks, okay? So, yan. Papanood sa inyo. Happy watching. Learn as much as you can, okay? Dahil magtatanong ako. Before we end our lesson, is we're gonna have a review, kaya have a review na rin, okay? So, okay. Happy watching.
Sige nga, subo ka. Di ba ako ayun eh. Bato, fix. Sarap. Sarap. Napakaraya Sarap. ko. Sarap. So, good to be back. Hello. So, tapos na kayo manood. I assume na gets yun na kung paano, hindi nyo na totally gets, pero I'm sure, kahit paano gets yun na kung paano lutuin ang cooking lugaw or caldo. So, assuming na anong oras na, medyo, alangayan tayo, hindi na tayo makapagluto ng lugaw. So, next meeting na lang tayo makapagluto. So, before we end our session here, so, tanongin ko muna kayo ulit, ano ang cooking lugaw or caldo in your own opinion, ni Juan? Yes, Miss Valeros. Very good. So, ang lugaw or caldo is, ito ang Filipino savory rice porridge or lugaw. Ito ay kadalasang kinakain, masarap kainin sa taglamig o tag-ulan na panahon. So, ano ba? Magbigay na kahit ilang ingredients. Kailangan lang, just to review lang, para ma-refresh ang utak. Sige, lahat na nga bigay nyo para ma-refresh kayo. So, black pepper, yes, correct. And naman na lang, para mabisa na lang. Garlic, correct. 1, 2, parang hindi yun. Vegetable oil, correct again. Green onion, very good. And, ano pa, 5. Sige na, apat na lang to. So, i-enumerate ko sa inyo yung mga ingredients, okay? Para ma-review kayo. Ay, next meeting, mag-ano rin tayo. Mag-quiz din tayo in our next meeting. So, ang ingredients side, black pepper, garlic, vegetable oil, ginger, green onion, sibuyas, luya. So, mga iba, tinagalo ko na lang para di kayo magito. So, safety practices. 10 na lang, madali na lang po. Mapaspasan na tayo. So, para matapos na yan, makauwi na kayo ng maga. Okay, review tayo. Saan po, magbigay ng isa. Yes, from FSM. Pardon, di ko marinig. Turn pot handles inward. Correct. So, isa pa. 9 more. Secure loose rods. Correct again. Store heavy items properly. Perfect. Yes, proper ventilation. Yes, that's correct again. One. Avoid cross-contamination. Correct again. Yes, isa pa. Mindful of sharp object. Very good. Regular maintenance. Correct again. So, before, ilan pa yung sinasabi? Use safety devices and avoid overloading electrical outlets and secure loose rods. So, yun. Almost tapos na tayo. Meron pa ba tayong katanungan sa mga session natin bago tayo mag-end? I assume timing na kayo. I assume ala na since napaka-timing na. So, thank you sa pakikinig sa akin kahit na medyo sorry na dahil may sipon talaga ako. And medyo minadali ko lang aralin tong lesson plan natin para ma-discuss ko and maliwanagan kayo. So, thank you for listening. Mag-ingat kayo sa pag-uwi and make sure na mag-review kayo since since next meeting magluluto kayo ng lugaw. Okay? So, thank you. Salamat sa pakikinig. I'm Cristo Villano Quintana again. I'm your demonstrator. Thank you for listening. Have a good day. Ingat sa pag-uwi. Bye-bye!